Start po tayo dito sa number 1. So yung instruction po dyan is 다음을 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. So 다음 meaning po again is next. Merong object particle. 듣 is 듣다 meaning to listen. Merong gu so meaning end. 들은 내용 so meaning content that you heard. Content that you heard. Merong gwa, so yung gwa dito meaning with. 관계 있는, again, ibig sabihin related or in relation. Sa Tagalog, may kaugnayan or may kinalaman. 그림 meaning po niyan is drawing or picture. And then 고르십시오 is please select or please choose. So ibig sabihin lang po niyan, listen to the following and please select the drawing or picture that is related with the content that you heard. So, sa Tagalog, makinig sa kasunod at piliin yung drawing na may kaugnayan, may kinalaman sa content na narinig mo. So, ipi-play ko na po yung audio. Check niyo po yung choices kung alin doon, yung sinabi or may kinalaman sa audio. So, makinig pong mabuti. Sigurahin ko po muna ito. 1번부터 3번까지 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 몇 시에 점심을 먹었습니까? 12시 반에 먹었습니다. Okay, so isa pa, makinig pong mabuti. 1번 몇 시에 점심을 먹었습니까? 12시 반에 먹었습니다. Okay, so ngayon, sagutan na po natin. So meron pong binanggit yung lalaki na oras. And obviously, oras po yung pinagpipilian po natin dito. So yung sinabi niya, 12시 반에 먹었습니다. 12시 반에 먹었습니다. So alin kaya dito yon sa choices? Ngayon, kung hindi mo talaga naintindihan yung sinabi, eto po yun. Sabi una ng babae, 몇 시에 점심을 먹었습니까? 몇 시에 점심을 먹었습니까? So, anong oras daw siya kumain ng lunch? So, 몇 시 is what time? Merong time particle. 점심 is lunch. Merong object particle. And then 먹었습니까? 먹었습니까, ibig sabihin eat na naka-formal interrogative conjugation. So ibig sabihin, what time did you eat lunch? Anong oras ka kumain ng lunch? So yung sabi ng lalaki, 12시 반에 먹었습니다. 12시 반에 먹었습니다. So I ate at 12:30. So yun po ang ibig niyang sabihin. 12시 반 is 12:30. So kapag nagbabanggit po ng oras in Korean, pag yung oras, yung pinag-uusapan, yung o'clock, ang ginagamit po dyan is pure Korean numbers. So yung pure Korean ng 12 is yol2. And then lalagyan mo ng counting unit na shi, so meaning o'clock. So parang o'clock yung katumbas dito sa atin. So X na tong dalawa kasi ang sabi yol2, no, yol2 shi. So ito na lang yung pagpipilian mo. So pagkatapos ng yol2 shi, sinabi niya pan. So yung pan, ibig sabihin po niyan is half. And kapag oras po yung pinag-uusapan, since yung half ng 1 hour is 30 minutes, so ibig sabihin din po niyan is 30 minutes. So yung sabi niya is 12 o'clock, 30 minutes. So 12:30.
So number 4 is the correct answer. So, mali din po itong number 3. So pakitandaan po ito, yung pan, meaning po niyan is 30 minutes din po. Kasi that's half of an hour. Next. Number 2, makinig pong mabuti. 2번. 오늘 저녁에 뭐 합니까? 커피숍에서 친구를 만납니다. Okay, isa pa po, makinig. 2번. 오늘 저녁에 뭐 합니까? 커피숍에서 친구를 만납니다. So, ano kaya ang sagot dyan? So, yung clue nyo dyan is 친구를 만납니다. So, kahit yun lang yung marinig mo, pwede mong sagutan yan. 친구를 만납니다. 친구를 만납니다. So, kung di mo talaga naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. Sabi ng lalaki, 오늘 저녁에 뭐 합니까? 오늘 저녁에 뭐 합니까? 오늘 meaning po niyan is today. Ngayong araw, today. 저녁, meaning po ng 저녁 is evening, gabi. Merong time marking particle. Yung mo is what? What? 합니까 is to do na naka-present tense, interrogative, formal form. So, ang ibig niya lang sabihin, what will you do tonight, ngayong gabi? Anong gagawin mo ngayong gabi? Sagot naman ng babae, 커피숍에서 친구를 만납니다. Coffee shop. So, coffee shop is coffee shop. No? Mga Starbucks. Merong eso, location particle. 친구를 만납니다. 친구 is friend. 만납니다 is to meet. So, ibig sabihin, to meet a friend. Meet a friend. So, meet a friend. So, alin kaya yung may kinalaman na drawing dyan sa pinag-usapan nila? Of course, isa lang naman yung merong kaibigan na makikipagkita dyan. So, that's number 4. So, hindi pwede yung number 1 kasi yung clue or verb mo dapat dyan is ironada. To get up, bumangon. So, mali po iyan. Wala namang binanggit na ganyan. Number 2, hindi rin pwede kasi dapat ang clue mo dyan is 책을 읽다, to read a book. No? Or 공부하다. So, yun yung mga clue mo. Wala namang binanggit na ganyan. Kaya po, mali din iyan. Number 3, ang clue mo dito is 음악을 듣다. So, 음악을 듣다. Meaning to listen to music. Makinig ng musika. So, wala rin namang binanggit na ganyan. So, mali din po iyan. So, the correct answer, again, number 4. Dito naman tayo sa number 3. Makinig pong mabuti. 3번. 오전에 뭐 했습니까? 공원에서 산책했습니다. Okay, isa pa, makinig. 3번. 오전에 뭐 했습니까? 공원에서 산책했습니다. Okay, so ano kaya ang sagot dyan? So yung clue mo naman ngayon is 산책했습니다. 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 So kung alam mo yung verb na iyon, madali lang po ito sagutan. So, kung hindi mo talaga naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. Sabi ng babae, 오전에 뭐 했습니까? 오전에 뭐 했습니까? So, 우전, meaning po ng 우전 is morning or AM. Merong time particle na mo. Mo is what? 했습니까 is did. Past tense ng to do na naka-formal interrogative form. So, ibig niya sabihin, what
did you do in the morning? Sa Tagalog, anong ginawa mo nung umaga? Ang sagot naman ng lalaki, 공원에서 산책했습니다. 공원에서 산책했습니다. So meaning, 공원 is park. Parke. Merong location particle na eso. And then, 산책했습니다. Ibig sabihin po niyan, took a walk. Ibig sabihin, naglakad-lakad. No? So, naglakad-lakad daw siya sa park. I took a walk in the park. So, alin ba yung may took a walk na action dyan sa mga picture? Of course, that's number 2. Number 2 is the correct answer. Number 1, hindi pwede kasi ang ginagawa niya is nurehada, meaning kumakanta. Nurehada, to sing. Number 2, hindi rin pwede kasi ang ginagawa niya is shower hada, meaning nagsashower. Hindi rin pwede yung number 4 kasi yung ginagawa ng number 4 is nanunood ng movie. So, 영화를 보다. No, kaya po mali yung tatlong iyan. So, pakitake note din po ng mga vocabulary kung hindi nyo pa po alam yung mga sinulat ko. Pandagdag sa vocabulary list po ninyo. Dito naman tayo sa 4 and 5. So, instruction is 다음을 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Again, 다음 meaning po niyan is next. That is listen. Yung gu is end. Murum meaning po niyan is question. Merong place or location preposition. Almajun. So almajun meaning po is correct or tama. 대답 meaning answer. Sagot. And then gurusipsyo meaning please select. Please select or please choose. So translate po natin. So ibig sabihin niyan, listen to the following and please select the correct answer to the question. Sa Tagalog, makinig sa kasunod at piliin yung tamang sagot sa tanong. So may itatanong po sa audio, piliin lang po natin yung proper response or answer doon sa tanong na iyon. So makinig pong mabuti. Ipi-play ko na po yung audio. 4번부터 5번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. 몇 시에 출근합니까? 1. 매일 출근합니다. 2. 버스로 출근합니다. 3. 아침 8시에 출근합니다. 4. 칼로 씨하고 같이 출근합니다. Okay, so isa pa po, makinig mabuti. 4번. 몇 시에 출근합니까? 1. 매일 출근합니다. 2. 버스로 출근합니다. 3. 아침 8시에 출근합니다. 4. 칼로 씨하고 같이 출근합니다. Okay, so ano kaya ang sagot dyan? So yung clue nyo po is 몇 시에. 몇 시에. Sinabi kasi ng babae is 몇 시에 출근합니까? So ito po yun. 몇 시에 출근합니까? So, 몇 시. Kung alam nyo po yan, pwede nyo yan sagutan. So, translate na po natin. So, 몇 시 is what time. Anong oras? What time? Merong time particle. 출근합니까? 출근하다 is to go to work. Or mag-in sa trabaho. Merong binika. Naka-formal interrogative form lang siya.
So yung ibig sabihin niyan, what time? What time do you go to work? Sa Tagalog, anong oras ka pumapasok sa trabaho? So pag yung tanong is myotsi, dapat ang hanapin mo is may oras sa sagot. So isa lang naman yung may oras dyan. And that's number 3. The correct answer is number 3. 아침 8시에 출근합니다. 아침 8시에 출근합니다. 아침 meaning po niyan is morning. 8시, ibig sabihin po is 8 o'clock. Merong time particle na and then 출근합니다, again to go to work or mag-in sa work. So translate natin in Tagalog, sabi, nag-in daw siya sa trabaho ng alas 8 ng umaga. I go to work at 8 o'clock in the morning. So yun po ang ibig niyang sabihin. So that's the correct answer. So again, pag myotsi yung tanong, hanapin mo na yung may oras sa sagot. So malamang, yun yung sagot na hinahanap po ninyo. Check natin yung iba kung bakit sila naging mali. So number 1, 매일 출근합니다. 매일 출근합니다. So 매일 is every day. 출근합니다 again is to go to work or to in, mag-in sa work, pumasok. So sabi niya, pumapasok daw siya araw-araw. I go to work every day. So again, hindi yan sumasagot sa tanong na myotsi, what time. So mali po yan. Yung tanong siguro is 언제. 언제 출근합니까? So pwede itong number 1. Pero since hindi, kaya mali po yan. Eto, number 2. So sabi, 버스로 출근합니다. 버스로 출근합니다. So, bus is bus. Merong ro. Yung ro dito, ibig sabihin yan, using or by. Sa pamamagitan. Sa pamamagitan. 출근합니다, again, to go to work, pumasok sa trabaho, or mag-in sa work. So, sabi niya, I go to work by bus. I go to work by bus. So, pumapasok daw siya sa pamamagitan ng bus. So again, hindi po yan sumasagot sa tanong na what time, not she. Siguro kung yung tanong is otoke, pwede mong i-consider itong sagot na ito. Otoke 출근합니까? So paano ka pumapasok sa trabaho? Kung yun yung tanong, ito po yung sagot na hinahanap po ninyo. Pero since hindi, kaya X din po yan. Next, number 4. 칼로 씨하고 같이 출근합니다. 할로 씨하고 같이 출근합니다. 할로 씨, so si Mr. Carlo, 하고 같이. So yung 하고 같이, ibig sabihin lang po niyan is together with. 출근합니다, again, pumapasok, to go to work, mag-in sa work. So pumapasok daw siya together with Mr. Carlo. So again, hindi po yan sumasagot sa tanong na myotsi. No? Sumasagot siya sa tanong na nugu. Nugu, sino? No? So since hindi yan yung tanong, so mali po yan. Again, correct answer is number 3. Number 3. So dito naman tayo sa number 5. Makinig pong mabuti. Ipi-play ko na yung audio. 5번. 어디에서 저녁을 먹습니까? 1. 7시에 먹습니다. 2. 비빔밥을 먹습니다. 3. 기숙사에서 먹습니다. 4. 반장님하고 먹습니다. Okay, sa isa pa po, makinig mabuti. 5번. 어디에서 저녁을 먹습니까? 1. 7시에 먹습니다. 2. 비빔밥을 먹습니다. 3. 기숙사에서 먹습니다. 4.
반장님하고 먹습니다. Okay? So ano kaya ang sagot dyan? So yung clue nyo doon sa audio is yung term na OD. 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 Kung alam mo yung OD, masasagutan mo rin to. No? So OD meaning saan. Saan. So kung hindi mo talaga naintindihan, ito yung sinabi sa audio. 어디에서 저녁을 먹습니까? 어디에서 저녁을 먹습니까? So 어디. 어디 meaning where. Saan. Merong location particle na eso. 저녁을. So 저녁 meaning po niyan is dinner or evening. No, pwedeng evening, pwedeng dinner. Meron lang object particle. 먹습니까? 먹습니까 is to eat. Na naka-present interrogative formal form. So, ibig niya lang sabihin, where do you eat dinner? Saan ka kumakain ng dinner? Saan? So, yung tanong is saan? So, syempre, yung hahanapin mo is yung mga nouns na related sa lugar. Ngayon, kung hindi mo maintindihan yung options, may isa ka pang clue. Kung kaya mo or alam mong gamitin yung mga particles, pwede mo yan hanapin. So kapag yung tanong is saan, and hindi mo maintindihan yung mga nouns na nandiyan dyan, hanapin nyo po si particle na e or eso. So dito sa choices, isa lang yung may eso. So for sure, yan na yung sagot na hinahanap po natin. So the answer is number 3. So isa po yan sa mga technique na pwede makatulong sa iyo sa pagsagot sa exam. Pero mas maganda kung alam mo pa rin yung vocabulary. Ano? Kasi wala pong tatalo dyan kung marami kang vocabulary na baon. So translate natin isa-isa, no? Para mas maintindihan. Number 1, sabi, 일곱시에 먹습니다. 일곱시에 먹습니다. So dito merong nakalagay na oras. Oras. So, alas 7. No? 7 o'clock. Merong time particle na e. And then yung verb is 먹습니다. To eat. Ibig sabihin, I eat at 7 o'clock. I eat at 7 o'clock. So, hindi po yan sumasagot sa tanong na OD. Saan? Ang sinasagot niya na tanong is 미ot시. 미ot시. So, since hindi 미ot시 yung tanong, kaya X po yan. Next, number 2. 비빔밥을 먹습니다. 비빔밥을 먹습니다. So, bibimbap is yung pagkain po ng mga Koreans, bibimbap, no? Yung pinaghahalo-halo. Merong object particle, and then 먹습니다 meaning to eat. So, ibig sabihin, I eat bibimbap. I eat bibimbap. So again, hindi po yan sumasagot sa tanong na OD. Ang sinasagot niya pong tanong is either mo or muwat. Yung ano sa Korean. Ano. Mo or muwat. So again, hindi po mo or muwat yung tanong, kaya X po yan. Number 4. Sabi, 반장님하고 먹습니다. 반장님하고 먹습니다. So 반장님 is team leader. Team leader. Team leader. Merong hagu. So yung hagu pwedeng and, pwede rin po yung with. And then 먹습니다, again to eat. So ibig sabihin po niyan is I eat with team leader. Kumain daw siya kasama si team leader. So hindi naman nugu yung tanong. Sinasagot kasing tanong niyan is nugu. So hindi naman nugu yung tanong, kaya mali po yung number 4. Correct answer is number 3. So translate natin to. So gisuksa, kung alam mo yung noun na gisuksa, masasagutan mo to kagad. No? Gisuksa is a place meaning dormitory. Dorm. Meron pang location particle na eso, kaya dalawa na yung clue mo, no, sa pagsagot nitong tanong na ito. 먹습니다 again is to eat. So, ibig niya sabihin, kumakain daw siya sa dormitory.
So yan po yung sumasagot sa tanong ng OD. Kaya po yan yung tamang sagot, number 3. So again, pakitake note po ng mga vocabulary na hindi pa po ninyo alam para madagdagan yung vocabulary list po ninyo. So hanggang dito po muna. Like and follow our page na po para sa mga kasunod na video lessons na katulad po nito. So tuloy-tuloy lang po sa pag-aaral. Anyong.